Ang bagong curse technique na gagamitin ni Gojo upang i-one-shot si Mahoraga ay malalaman natin sa chapter na ito. At masasaksihan din natin ang tatlo laban sa isa dahil nagpalabas si Sukuna ng panibagong Shikigami upang makapag-focus sa naka-off na Infinity ni Gojo habang inaatake ni Mahoraga. At ang piercing blood pose ni Sukuna na ikinagulat talaga ni Chozo kung paano ito nagagawa ng King of Curses. Ang lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa chapter na ito. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel dahil magsisimula na tayo mga Lods. Sa huling chapter ay nasaksihan natin ang napakatinding laban na nagpatulog kay Sukuna nang nahuli siya sa kamao ni Gojo na may kasamang Black Flash. Subalit ang kapalit naman nito ay na fully adapt ni Mahoraga ang Infinity at nakapag-unleash kaagad ito ng slashing attack sa katawan ni Gojo. Kaya sa pagsisimula ng chapter ay makikitang parang na out of balance si Gojo dahil sa ginawang slashing attack ni Mahoraga. So ito na nga mga Lods, 100% na na-adapt na ni Mahoraga ang Infinity at ngayon si Gojo ay nasa panganib na sitwasyon habang ang kanyang tatlong estudyante na sina Yuta, Yuji at Hakari ay sobrang nag-aalala sa kalagayan ngayon ng kanilang sensei. Sinabi ni Yuji na hindi pa daw tapos dahil kahit na-adapt na ni Mahoraga ang Infinity ay sigurado siyang may iba pang paraan upang magawang talunin ni Gojo si Sukuna kahit andyan pa si Mahoraga. At mayroon pang ibang curse technique si Gojo na pwede niyang gamitin. Besides that, kaya namang pagalingin ni Gojo Sensei ang kanyang sarili. Habang si Shoko ay pinagpapawisan sa sobrang pag-aalala sa sitwasyon ngayon ni Gojo. At sinabing ang healing process daw ngayon ni Gojo ay bumabagal. Kahit nakakagamit daw ito ng reverse curse technique ay mababa naman daw ang output nito since kaya pa naman makapag-activate ni Gojo ng reversal red. Sa sobrang pag-aalala ni Shoko mga Lods ay nakaubo siya ng maraming sigarilyo. Hindi niya namalayan na nagkakalat na pala siya sa sobrang worry niya kay Gojo at humingi siya ng sorry dahil dito. Dagdag pa ni Shoko na ang nangyari daw ngayon ni Gojo ay maihahalin tulad daw sa nangyari kay Sukuna noong nakatanggap ito ng damage sa utak. At heto na nga mga Lods, Asta Katana Design, 6-Eye Gojo, Ryumin Sukuna, bestseller sa TikTok Shop at Shopee. Naka DTF printing yan mga Lods kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin. Makapal dahil 200 GSM yan mga Lods. T-shirt pa lang, quality guarantee na kaagad. Yung link nasa description. Sinabi ng narrator na kahit ang kalaban ni Gojo ngayon ay ang pinakamalakas sa buong history ng Jujutsu, which is ang King of Curses na si Sukuna, na kahit ang lahat ng tao ay naniniwalang wala nang makakatalo pa kay Sukuna, at ngayon si Gojo ang pinakamalakas na sorcerer in this era ay pinuto lang paniniwala na iyon. Even though si Gojo mismo ay hindi rin siya naniniwala sa kanyang sarili na kaya niyang talunin ang nag-iisang King of Curses. Pagkatapos tinanong ni Gojo ang kanyang sarili kung kailan siya nakaramdam ng ganitong feelings na parang akala niya na ito na ang katapusan, ngunit dito pa pala magsisimula ang lahat na pakiramdam niya na wala nang makakapigil pa sa kanya. Bigla niyang naaalala ang nag-iisang taong nagpa-awake sa kanyang tunay na lakas as a sorcerer. Ito nga ay walang iba kundi si Toji Senen. Sinabi ng narrator, however, as a sign sa papalapit na pagkatalo ay mas lalong nagiging mas masarap sa pakiramdam at nagiging ganap daw ang pagiging alpha ni Gojo. Dagdag pa ng narrator na ang pagiging loneliness daw ni Gojo na parang ang ibig niyang sabihin dito noong nakakulong si Gojo sa prison realm ay ang pumupuno sa kanya ngayon. Dahil wika pa ni Gojo noong nakakulong daw siya sa loob ng prison realm ay sobrang busy niya na parang natapos lang ng isang kisap mata ang isang linggo ng nag-iisa. Sa sumunod na panel ay nagsimula ng umatake si Gojo at sinuntok si Mahoraga from left to right kaya hindi na nakipag-react pa si Mahoraga sa sobrang bilis ni Gojo. Pagkatapos idiniin ni Gojo ang kanyang dalawang kamao doon sa sikmura ni Mahoraga na parang nagmimistulang Kami-Hami wave sa sobrang lakas ng impact dahil napaatras at napasukan ng laway si Mahoraga sa sobrang lakas ng ginawa ni Gojo. At sa tingin ko mga Lods, ginamit na naman ni Gojo ang Lapse Blue doon sa dalawang kamao upang mas lalong madidiin ang kanyang suntok since napakalaki nga ng katawan ni Mahoraga at makikitang ang reaksyon ni Mahoraga ay maihahalin tulad natin noong first time naramdaman ni Jogo ang suntok ni Gojo. At alam naman natin kung gaano kalakas ang suntok ni Gojo na may curse technique.
Habang hindi pa nakapag-recover si Mahuraga ay biglang binanggit ni Gojo ang tatlong salita at ito nga ay ang Face, Haramitsu at Pillar of Light. Napansin ni Kusakabe ang binanggit ni Gojo ay isang enchantment of feeling great, pleasure and delight. At dito talaga ako napapabilib kay Kusakabe mga lods dahil halos lahat alam niya. Habang si Shoko naman ay sinabing ibabalik na daw ni Gojo ang kanyang tunay na lakas. Dahil ang tatlong salita na binanggit ni Gojo ay bumabase sa sitwasyon niya ngayon. Na una, Face, na bumabase sa process ng pagbabago. At ang Haramitsu naman ay nagre-represent sa apat na attributes of hearts, which is ang mercy, sincerity, action of heart, at dedication. At ang Pillar of Light ay sumisimbolo sa pag-asa. At napansin ko sa scene na ito ay parang mayroong shadow na lumalapit kay Gojo. Pagkatapos ay biglang nag-activate si Gojo ng curse reversal upang patamaan si Mahuraga. Subalit bigla ngang naramdaman ni Gojo si Sukuna sa kinatatayuan niya at nagpalabas ng Rabbit Escape doon sa shadow mismo ni Gojo upang maprotektahan ni Sukuna si Mahuraga. Kaya instead na ituon ni Gojo ang kanyang red doon kay Mahuraga ay itinutok ito sa kanyang sariling shadow kung saan feel niya doon nagtatago si Sukuna. Sinabi ni Gojo na mukhang effective daw ang Black Flash laban kay Sukuna dahil hanggang ngayon ay nagtatago pa din ito sa loob ng shadow at nagpapahinga. Pagkatapos pinakawalan ni Gojo ang red doon sa sarili niyang shadow kaya wasak ang halos apat na palapag dahil tumagos yung red doon sa floor at hindi pumasok doon mismo sa shadow kung saan nagtatago si Sukuna. Ang sumunod na scene ay makikitang naghahabulan si Gojo at Mahuraga at bigla namang sumalubong si Sukuna. Napaisip si Gojo na ginagamit ni Sukuna si Mahuraga upang gawing pang-opensa since na-adapt nito ang Infinity. Kaya pinoprotektahan niya ito upang hindi niya magawang ma-destroy. At habang nagkakaroon ng opportunity si Mahuraga na umatake ay dito naman magsisimulang mag-strike si Sukuna. Biglang ibinato ni Sukuna ang fire extinguisher kay Gojo upang makapag-create ng smoke screen na makikitang hindi nakalapit dahil sa Infinity at nawasak ang fire extinguisher. Agad nag-sneak attack si Mahuraga sa itaas at kaagad naman itong napansin ni Gojo. Habang si Sukuna mga lods ay biglang nag-post ng isang familiar na atake at nagulat nga si Chozo sa ginawa ni Sukuna dahil nag-hand pose ito ng Piercing Blood. Subalit hindi dugo ang lumabas sa Piercing Blood pose ni Sukuna mga lods kundi tubig from Max Elephant. At napansin kong may bakas talagang naiwan sa katawan ni Sukuna sa ginawang Black Flash ni Gojo. At tumagos ang bakas na iyon since ang Reversal Red ay nasa likod ni Sukuna. Habang inaatake ni Mahuraga si Gojo ay papalapit naman yung atake ni Sukuna. Since naka-off yung Infinity ni Gojo sa pagkakataon na ito dahil inatake siya ni Mahuraga kaya nakapag-take ng damage yung atake ni Sukuna kay Gojo gamit ang kanyang Piercing Water from Max Elephant. Buti na lang ay nagawang masalag ni Gojo using his forearms habang nakadepensa kay Mahuraga. At dito talaga magagamit ni Gojo ang kanyang 6 eye sa mga hindi mapigil hiningang sitwasyon. Katulad nito na pinagtutulungan siya ng dalawang halimaw sa lakas, ang King of Curses at ang Divine General na kayang mag-adapt sa kahit anong pinomena. Habang natamaan si Gojo sa atake ni Sukuna, bigla namang nag-slash si Mahuraga, subalit agad naman itong nailaga ni Gojo. Napaisip si Gojo na hindi lang pala ang pagprotekta ni Mahuraga ang ginagawa ni Sukuna. Dahil kapag naka-off yung Infinity, dahil sa ginawang pag-atake ni Mahuraga ay dito naman biglang aatake si Sukuna. At na-realize ni Gojo na mukhang 2 versus 1 ang nangyayaring laban. At napatanong si Gojo sa kanyang sarili na sa kung papaanong paraan daw nagagamit ni Sukuna ang ability ng isang Shikigami na hindi sinusummon. At ang Piercing Blood pa talaga ang ginagamit habang ginagawa ang ability ng Max Elephant. Kaya napasabi si Gojo na mas skilled talaga si Sukuna kaysa sa kanya. Dagdag pa ni Gojo na ang shrine at ang 10 shadows ay hindi pwedeng pagsabayin unless kung nagdagdag si Sukuna ng effect doon sa domain externally. At ang rason kung bakit nagsimula ng gumamit si Sukuna ng ibang Shikigami, ito ay dahil mas dumami ang resources nito pagkatapos ma-adapt ni Mahuraga ang Infinity. Dahil kung iisipin, pwede talagang magpalabas si Sukuna ng iba pang Shikigami upang hindi na siya mahihirapan pang talunin si Gojo. Subalit hindi nga ganun kasimple na talunin ang the strongest sorcerer. Dagdag pa ni Gojo na patungkol naman sa pag-adapt ng kanyang red ay medyo mahabang oras pa bago nila ito ma-adapt kaysa sa ibang curse technique. Kaya para kay Gojo, ang pinakamagandang plano ay mas mabuting uunahin niyang wasakin si Mahuraga.
Pagkatapos habang nakatitig at nag-iisip si Gojo sa kanyang plano, biglang nag-activate si Sukuna ng 10 Shadows Curse Technique. At sinabing hanggang ngayon ay hindi pa rin daw naiintindihan ni Gojo na hindi ito dalawa laban sa isa. At tinawag ang Shikigami na si Noe Totality, na parang ang nakikita natin ngayon na isang full power version ni Noe mga lods. Since nakita natin ang evolution ni Noe simula noong nakuha ni Sukuna ang katawan ni Megumi as a new vessel. At ang version ng Noe na ito ay Chimera Beast Agito. Habang naka-handsign si Sukuna, nakakaiba talaga sa handsign ni Megumi kapag tinatawag niya si Noe. At heto na nga mga lods, nangyari na ang tatlo laban sa isa. Kaya para sa akin, napakadelikado ng kalagayan ni Gojo mga lods. However, kahit tatlo ang kalaban ni Gojo ay hindi pa rin ito natitinag at nakuha pang magbiro na sinabing mukha daw nawawalang alien si Sukuna sa gitna ng dalawang naglalakihang Shikigami. Habang si Sukuna ay napangiti na lamang sa ginawang pangtatrash talk ni Gojo sa kanya. Sa sumunod na panel ay nagsimula ng umatake si Mahoraga at ang Chimera Beast Agito. At ganun pa rin ang ginawang taktika ni Sukuna mga lods. Habang umaatake si Mahoraga ay bigla namang susulpot si Sukuna sa likod ni Gojo gamit ang Shadows Technique upang makapag-unleash ng Piercing Water from Max Elephant. Sa sobrang bilis ni Gojo ay nakita niya kaagad si Sukuna sa likod at naiwasan ang pag-atake kung kaya kaagad nag-counter si Gojo ng suntok. Subalit mabilis nakailag si Sukuna at lumabas sa shadow na pinagtataguan niya. Mabilis umatake si Mahoraga at Noe habang hindi pa prepare si Gojo, subalit hindi pa rin tumama ang atake ng dalawang Shikigami sa sobrang bilis ni Gojo. However, sa pagkakataon na ito ay nagkasalubong ang dalawang Shikigami dahil sa mabilis niyang pag-iwas. Pagkatapos tinik advantage ni Gojo ang pagkakataon na ito at muli itong nag-activate ng Reversal Red upang patamaan si Mahoraga. Subalit napakababa nga ng output nito kaya hindi ito tumalab kay Mahoraga since yung Reversal Red ay nangangailangan ng ilang segundong charges bago pakawalan. Napaisip si Gojo na kailangan talaga niyang unahin si Mahoraga in just one shot. Subalit nangangailangan nga siya ng ilang segundong charges at mapapansin naman ito ni Sukuna. Dagdag pa ni Gojo na ang pag-atake na hindi nangangailangan ng ilang sandali ay mas magandang plano kaysa sa i-prioritize ang adaptation ng Reversal Red. Kaya wala daw siyang choice kundi gagamitin niya ang Unlimited Hollow Techniques at mukhang may malaking plano na gagawin si Gojo mga lods sa likod ng kanyang matamis na ngiti. Dahil sa pangalan pa lang Unlimited Hollow Techniques, plano atang pagsamahin ni Gojo ang Unlimited Void at ang Hollow Purple. At paano naman niya gagawin yun mga lods? At mukhang mas lalo talaga nating abangan sa next chapter dahil excited na akong makita ang Unlimited Hollow Techniques mga lods. I'm sure panibagong information na naman ang ating malalaman sa technique na ito. Kaya dito lang nagtatapos ang ating kwento sa chapter na ito mga lods. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe sa ating